Lord, sana kayanin ko. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 1 to 11, and I read it for you. When they had come near Jerusalem and had reached Bethphage at the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village ahead of you. And immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, just say this, 'The Lord needs them,' and he will send them immediately." This took place to fulfill what had been spoken through the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, look, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put their cloaks on them, and he sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and that followed were shouting, "Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" When he entered Jerusalem, the whole city was in turmoil, asking, "Who is this?" The crowds were saying, "This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee." Madalas tayong humaharap sa mga sitwasyon na kailangan nating magbitiw, mag-surrender. Maaring ito ay sa simpleng bagay tulad ng pagtanggap na hindi natin kontrolado ang lahat. Kapag hindi nasunod ang plano, kapag may pagkatalo, o kapag kailangan nating magparaya para sa kapayapaan. Ang pagsuko ay hindi laging kahinaan. Kadalasan, ito ay isang anyo ng pagtitiwala. Sa ating pagninilay ngayong linggo ng Palaspas, makikita natin si Jesus na pumasok sa Jerusalem, isang lugar na puno ng papuri, ngunit siya ring magiging daan ng kanyang paghihirap. Ang Jerusalem ay hindi lamang lugar ng tagumpay, kundi pati ng sakit, pagtataksil at sakripisyo. Ngunit pinili pa rin ni Jesus na pumasok dito. Hindi siya umatras, hindi siya tumakas. Buo ang kanyang loob na isinuko ang sarili sa kalooban ng Ama. Sa ating pong buhay, may kanya-kanya rin tayong Jerusalem. Ito ang mga lugar o sitwasyon kung saan nararanasan natin ang parehong saya at sakit. Maaring ito ay ang ating pamilya, pinagmumulan ng pagmamahal, ngunit minsan din ito ay sugat sa atin. Maaring ito ay ang ating trabaho o pangarap na nagbibigay saysay sa atin, ngunit may kasamang pagod at kabiguan. Maaring ito rin ay ang ating personal na laban, mga takot, pagkukulang o kasalanan na patuloy nating hinaharap. Ang tanong po sa atin ngayong linggong ito, handa ba tayong pumasok sa sarili nating Jerusalem? Handa ba tayong harapin ang hirap, hindi para magdusa lang, kundi para magmahal at magtiwala? Tulad ni Jesus, ang tunay na surrender ay hindi pagtaka sa sakit, kundi ang pagyakap dito ng may pananampalataya na may mas malalim na layunin ang Diyos. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi pagkawala ng kontrol. Ito ay paglalagay ng ating buhay sa mas siguradong mga kamay.
Sa bawat Jerusalem na pinapasok natin ng may tapang at tiwala, unti-unti tayong binabago, hinuhubog at inilalapit sa tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa paghihirap, kundi sa lakas ng loob na magsabing, Panginoon, kahit mahirap po, papasok ako sa aking Jerusalem dahil alam ko pong naroon ka na naghihintay sa akin. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo sa bawat sandali ng aking buhay. Sa gitna ng aking mga takot at pagsubok, bigyan mo ako ng lakas na magtiwala sa iyo at sundin ang iyong kalooban. Samahan mo ako sa aking mga Jerusalem at iparamdam mong hindi ako nag-iisa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.